Sino ang babaeng yun? Bakit kamukha ko siya? Hindi pa natin nahanap si Olga. I think it's gonna be safer if you and Cecilia stay here with us first. Si Carlos Miguel lang ang makakasagot sa lahat ng ito. Kailangan makausap ko siya. Miss, okay ka lang? Puro mga fans si Cecilia Fulgencio ang kasama ko dito. Pakisamahan mo silang mabuti. Actually, masaya naman ako kahit wala kayo dito. Si Carlos Miguel Altamonte naman nasadya ko dito. Pakisabi ako si Cecilia Fulgencio. Wala lang pansinin yan, niloloko ka lang yan. O baka may baliw lang yan. Hindi mo naalala yung storybook natin? Hindi. Ibang-iba na si Cecilia. Sa ugali, sa pananalita. Pati pag-iisip. Tingnan mo yung dulo ng hintuturong yan ni Cecilia. Para yung Cecilia ang kasama ko sa Amerika. Walang nunal. I'm about to freak out, Ate Consuelo. All in one day, parang lahat kailangan malaman ko tungkol dito sa Ceciliang to. Your honeymoon period with that new face is over. Ngayong nasa Pilipinas ka na, people now see you as Cecilia. Kaya dapat sundin mo na yung matagal kong sinasabi sa'yo na pag-aralan mo at gayahin mo ang bawat kilos at galaw niya. Pero paano? Maraming paraan. Isa na doon si Esmeralda. Alam na alam niya ang kaliit-liitang bagay tungkol kay Cecilia. Kaya dapat kaibiganin mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Hello, bro. Oo, magdi-dinner lang kami ni Cecilia. Sige, ingat ah. Ready? Friend? Okay ka lang? Ay nako, alam mo, kilala kita. Kapag ganyan ka, nagmumuni-muni mag-isa, alam kong may problema. Kaaway ba kayo ni Carlos Miguel? Kasi naman, kinukwento niya yung tungkol dun sa storybook niya. Naisip ko lang naman na asa rin siya, kaya nagkunwari akong hindi ko alam yung tungkol dun. Tapos yun, nagalit siya. Hindi na niya ako kinikibo. Ako, friend, alam mo, magloko ka na sa lahat. Huwag lang tungkol dun sa storybook na yun. Kasi doon kayo nagsimula. Hindi mo talaga matandaan? Kasi, friend, ganito yun. Si Carlos Miguel, meron siyang paboritong storybook. Sobrang gusto niya yung storybook na yun. Pagkatapos niyang basahin, tinapon niya lahat ang pahina dun sa burol. Ayun, walang kamalay-malay si Carlos Miguel na sa baba ng burol na yun, nakatira ka. So, lahat ng tinapon niyang pahina, nilipad sa'yo ng hangin. Kaya nung, nakita mo yung mga pahina, kinuha mo. Tapos binasa mo, tapos nagustuhan mo yung istorya, kaya iningatan mo din. For 15 years po, hindi ako nagsabang basahin yung librong yun. Hanggang sa nagkakilala na kami ni Carlos Miguel, na love at first sight, nagmahalan. Pero, just like any other love story, meron din kami mga trials na nauwi sa hiwalayan. Pero, dahil sa storybook na yon, nagkabalikan kami. Okay, sige. Sige po, muna na ako.
Pagpasensyahan mo na ako, Carlos Miguel, ah. Nakalimutan ko yung tungkol dun sa libro mo. No. You don't have to say sorry. Ako nga yung dapat mong patawarin. Nakalimutan ko na napakabigat pala ng pinagdaanan mo. I love you. Mahal mo ba ako? Oo naman. Carlos Miguel? Good afternoon, sir. Good afternoon. Ma'am. Sino ba ang nakakita dun sa nagpapanggap kay Cecilia Fulgencio? Si Rudy, sir. Rudy? Pakitawag naman si Rudy, oh. Kausapin ko lang. Brother, si Rudy nga, pakisuyo. Nag-rubing lang sandali. Raradyohan ko. Radyohan lang, sir. Cecilia! Sir! Cecilia! Ano nangyari? Cecilia, ano problema? Cecilia, driver! Natakot ako! Cecilia! Cecilia, what's wrong? Cecilia! Cecilia, relax! Carlos Miguel! Carlos Miguel! Carlos Miguel! Ay, Carlos Miguel! Carlos Miguel! Carlos Miguel! Carlos Miguel! Liz. Liz, isang araw ka pa nang gugulo dito eh. Pwedeng umalis ka na, oh. Hindi po pwede. Kailangan makausap ko yung babaeng yun. Tsaka si Carlos Miguel, kailangan makausap ko si Carlos Miguel. Eh, ang kulit mo naman talaga eh. Pag hindi ka sumunod, ipapupulis na kita. Gusto mo, ipapulis na kita? O, tumabi ka na. Wala po makulong. Tabi! Sure, okay na po yung BP niya. Nag-normalize na po. Sabi naman po ni Doc, hindi na daw po niya kailangan ng dextrose. Okay, thank you. Cecilia, ano ba nangyari kanina? Bakit bigla kang sumisigaw-sigaw? Pasensya ka na sa akin, Carlos Miguel. Cecilia, you can always talk to me. Sabihin mo lang sa akin, ano ba talaga nangyari? Kasi, nung nakita ko yung guard na nagsisindi ng sigarilyo niya, nung nakita ko yung lighter, natakot ako, Carlos Miguel. Naalala ko yung pagsabog sa rest house. Natakot ako baka mangyari ulit yun sa akin, Carlos Miguel. I'm sorry. Relax, tahan na, Cecilia. Okay, hindi na yun mangyayari ulit. I promise. Safe ka naman dito eh. Okay? It's a clear sign that your fiancé is still suffering from post-traumatic stress syndrome. Hanggang ngayon, apektado pa rin siya sa mga nangyari dahil sa pagkasira ng kanyang mukha. Dok, matagal na nangyari yun. Pwede pa yung mangyari? Maaring naayos na ang kanyang mukha. Gumanda na nga siya. Pero nasa isip pa rin niya ang mga nangyaring trahedya. So, anong gagawin natin? Physically, she's okay. But psychologically, I would suggest that you will let her undergo psychiatric treatment.
And a little understanding from your part will go a long, long way. Okay, sige, Doc. Kung may kailangan ka, nasa ward lang ako, ha? Salamat. Mabuti na lang talaga at nakaisip ako ng lusot. Munti ka na makita ni Carlos Miguel yung Ceciliang yun? Lintik na Cecilia yan. Ayaw talaga manahimik. Ate Consuelo, you have to do something. Hindi kami makauwi ngayon sa mansyon dahil baka nandun yung Ceciliang yun. Pupuntahan ko yung Ceciliang yan. Just wait for my text. Huwag kayong babalik ni Carlos Miguel hanggat hindi ko sinasabi. Cecilia, I have good news. Nakausap ko na yung doktor and he said you're physically fine. So, we can finally go home. No! Ayoko pa umuwi! Ayoko pa umuwi! Natakot ako, Carlos Miguel! Please, please, ayoko pa umuwi! Cecilia, relax. Cecilia, relax. Okay. We'll stay. Okay lang, we'll stay. Promise? Oo, okay lang. Takot kasi ako eh. Carlos Miguel. Brother, nandiyan pa ba yung loka-loka? Oo, pare, nandun, oh. Alam mo, kamukha talaga ng siyota ni Sir Carlos Miguel. Eh, marami naman magkakamukha sa mundo eh. Eh ako nga, napagkakamalang artista, kumukha ko raw si Esberel, kumukha ko raw si Robin Padilla. Talaga? Oo! Ang gwapo mo pala, pare. Bilib ako sa'yo. Ngayon, tingnan mo, oh. Hanggang ngayon, nandun pa siya, oh. Eh, loka-loka nga eh. Nasaan dito yung baliw na nagpapanggap na Cecilia Fulgencio? Ma'am, ayun po oh. Si Roger. Ma'am, tumakbo po siya. Eh di habulin mo! Uy. Carlos Miguel. Sige pare, lagay mo lang dito. Salamat ah. Oo nga pala, ikaw na muna bahala sa office ah. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan si Cecilia dito eh. Kamusta na ba siya? Kumalma na siya, pero hindi ko alam eh. See? So, tama nga sabi ko sa'yo. She's still in trauma. Hindi nga yung sabi rin ng doktor eh. Ayaw nga pala, may problema tayo sa isang project natin. Si Architect JP Makatangay. Nagka-problema raw yung blueprint eh. Hindi ko alam eh. Sa labas na natin pag-usapan. Sige, sa labas na lang. Okay lang. Hello? Hello, Olga. Pwede na kayo umuwi. Wala na si Cecilia sa subdivision niyo. Thank you, ate. Cecilia? Sino ate? Sino ate? Sige, Esme. Tatawagan na kita mamaya. Si Esme. Minsan, tinatawag ko siyang ate. Okay. Okay. Let's go? Akala ko ayaw mo pa umuwi. Ayoko pa nga umuwi. Gusto kong mag-shopping. Are you sure? Kasi, may sale ngayon sa mall eh. Magugustuhan yung mga clothes. Ang gaganda. You don't need to relax. Sigurado ka ah. No, actually,
yun nga, magpaparelax sa akin eh. I need to unwind. I need to, buy new clothes and everything. Sigurado ka, ha? Sino ang babaeng yun? Bakit gusto niya akong patayin dati? At hanggang ngayon nakasunod siya sa akin. Ano ang habol niya sa akin? At ang babaeng yun, bakit niya kasama si Carlos Miguel? Bakit ko siya kamukha? May kakambal ba ako? Kailangan makausap ko si Inay. Siya lang ang makakasagot ng mga tanong ko. Pero nasan ba si Inay? Saan siya nagpunta? Si Carlos Miguel. Kailangan ko talagang makausap si Carlos Miguel. Yan, sabi ko sa'yo, bagay na bagay sa'yo eh. Ang ganda-ganda mo. Bagay ba? You like it? Ang ganda-ganda, di ba? Very good. Ang ganda mo talaga. Okay lang naman. May problema ba? Bakit di ka makasagot? Okay lang naman, Cecilia. Pero... Sana alala ko, hindi naman yung mga ganito yung sinusot mo dati. Mas gusto yung mga simpleng damit. Alam mo, Cecilia, yun yung nagustuhan ko sa'yo. Yung kasimplehan mo. Kaya rin siguro hindi ako pinapasok sa subdivision. Kasi ang dumi-dumi ko na. Ate, magkano po to? Ay, 50 na lang para sa'yo. Ate, baka pwedeng 52 na lang. Ay, nako, Ining. Kulang na yan. Sa totoo lang, wala nang pisong candy ngayon eh. Sige po. Kung gusto mo, 40 na isa. Sige po, 40. Kaya ako lang naman gusto magbihis ng maganda para sa'yo eh. Para hindi mo ko ikahiya. Cecilia, kahit kailan naman, hindi kita ikakahiya. Never. Si Lola Vic, di ba ikakahiya niya ako sa mga amiga niya pag hindi ako nakaayos? Hindi naman. Hindi ba tinanggap ka na ni Lola Vic? Alam mo naman yan. But, kung ito talaga yung gusto mong damit, then, hey, I'll get it for you. Kung masaya ka talaga. Hindi. Alam mo, tama ka. Dapat, simple lang ako. Sure ka? Okay, great. Thank you. Oh, palitan nyo na yan. Maganda sa Mga mas kanito, simple. sexy. Hindi. Pumo ko yung bago. Yung mga mas simple lang. Hanapan siya naman. Palitan na natin. Ang pangit eh. Sige, Oo, hahanap mas ka ng maganda yung marami. mas simple. Thank you. Better? Great. Denise. Sorry I'm late. You're late na. Ang dami ko kasing inaasikaso. What? Si Cecilia, nagpunta kina Carlos Miguel. Oh my God! Really? Well, buti na itaboy ko. Kung hindi, napakalaking gulo nun. You know what, Celo? I can't believe you're doing this. Why don't you just hire Goose?
Ano ako kontrabida? Sa TV lang nangyayari yun. Consuelo, powerful people have rules, okay? Look at Papa. Meron siyang mga taong hinahire sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Sino naman kukunin ko? Let me just ask Papa for recommendation. Or make it quick then. Dahil yung babae yun, hindi na siya pwedeng nagpapakalat-kalat sa kalye. Okay. Magkano po? 10. Balik mo na lang yung bote mamaya, ha? Ale, pwede po bang makitawag? Oh, basta magbayad ka. Meron po ba kayong directory? 5 piso kada 3 minuto, ha? Opo. Tamonte. Hello? Magandang hapon po. Ito po ba yung bahay ng mga Altamonte? Ay, hindi po. Wrong number po. Sorry po. Bayad mo. Nakakaisang tawag ka na. Ito po. Hello? Pwede po bang makausap si Carlos Miguel? Wala ang Carlos Miguel dito eh. Storbo ka. Hello? Bahay po ba ito ng mga Altamonte? Oho. Ngayon kailangan nga. By the way, andito nga pala ang Tito Ricardo. Talaga? Olga, how's my beautiful stepdaughter? Magkita tayo. Sinong kausap mo? At dumating na nga kanina si Dr. Ricardo Peron. Ano yan? Okay ka lang po. Bakit po? Kilala niyo po ba yung lalaking yun? Nakita niyo na ba si Cecilia? Carlos Miguel lumabas eh. Nagulat nga ako kasi nakapang-jogging pa. Hello? Sino ka? Ako? Ako si Cecilia Fulgencio.